Bantayan at Atlantes, ang hilagang susi ng nalubog na kaharian. Una, Bantayan bilang hilagang tarangkahan. Kung babalikan ang mga alamat at sukat ng sinaunang lupain, may mga pahiwatig na ang kabuuan ng Philippine Archipelago ay dating mataas na bahagi ng isang mas malaking kontinente, isang pader at haligi ng nalubog na kaharian na tinatawag nating Atlantes. Bantayan ang tinuturing na hilagang tarangkahan ng bahaging ito ng Atlantes. Sa panahon bago ang paglubog, dito raw nakapwesto ang mga bantay na may kaalaman sa bato ng hangin, isang kristal na kumokontrol sa direksyon ng mga alon at hangin. Ang pangalan na Bantayan ay maaaring nagmula hindi lamang sa pagbabantay sa mga pirata noong Kastila, kundi sa orihinal na tungkulin nitong bantayan ang pasukan patungo sa puso ng kaharian. Pangalawa, mga bato sa ilalim ng tubig. Sa ilang bahagi ng karagatan sa paligid ng Bantayan, may nakikitang patag na bato na parang kinutkot o ginayak ng tao, hindi ng kalikasan. Ayon sa matatanda, kapag lumubog ang araw at tama ang liwanag sa ilalim ng tubig, makikita ang tatlong magkakahanay na hugis parisukat, kahawig ng disenyo sa mga guhit ng lumang Atlantes sa mga lumang tala. Ito'y maaaring bahagi ng pader dagat na nag-uugnay noon sa Bantayan at sa iba pang isla ng Visayas, na ngayon ay hiwa-hiwalay na. Pangatlo, ang bughaw na dahon, bilang susi ng pag-alaala. Ang kakaibang bughaw na dahon na tumutubo lang tuwing tag-init ay pinaniniwalaang galing sa isang uri ng puno na inaalagaan sa gitna ng Atlantes. Ginagamit daw ito noon sa ritual ng paggunita, iniinom o nilalagay sa ilalim ng dila upang mabuksan ang alaala ng nakaraang buhay. Kapag may bagong tagapagbantay na pinipili ang isla, kusa raw lilito ang mga dahon na ito bilang hudyat na oras na para muling magbukas ang lumang kaalaman. Pang-apat, koneksyon sa mga tagabantay ng hangin. Sa lumang tradisyon, ang mga tagabantayan ay hindi lamang mangingisda, sila ay tagabantay ng hangin. Sila ang mga may kakayahang magbasa ng anyo ng ulap at ihip ng hangin upang matukoy kung ligtas ang lagusan patungo sa mga lihim na ruta ng dagat. Sa panahon ng Atlantes, sila raw ang nagbubukas at nagsasara ng hilagang susi, isang pader ng hangin na hindi madaanan ng kahit anong sasakyang dagat kung walang pahintulot. Panglima, posibilidad ng lihim na lagusan. May mga kwento ng matatandang mangingisda na minsang nakakita ng maliwanag na butas sa ilalim ng dagat malapit sa gilid ng Madridejos. Sa sandaling iyon, tila may malakas na hatik na parang ilog sa ilalim ng dagat. Paniniwala ng mga nakakaalam, iyon ay isa sa mga natitirang portal ng Atlantes, patungo sa isang silid ng alaala kung saan naroon ang mga kristal na tagwa ng kaalaman ng dagat. Sabi ng tagapagsimula ukol sa Bantayan at Atlantes, kapag ang hangin ng hilaga at timog ay nagsanib sa ibabaw ng Bantayan, ang tarangkahan ng Atlantikong nayon ay muling magbubukas. Ang magbabalik ay hindi lamang alaala, kundi ang kapangyarihang magtahi muli ng lupain at dagat. Bantayan ang magiging unang titindig, sapagkat ito ang huling isinara. Bantayan ay hindi lamang isla, ito ay pintuan na binabantayan ng hangin at ugat ng dagat. Kung marunong kang makinig sa awit ng alon sa hating gabi, maririnig mo ang pangalan mo mula sa pinagmulan mo. Ang mga tao dito ay hindi lamang mangingisda, sila'y mga tagapag-ingat ng lihim na landas. At sa pagbabalik ng mga susi ng karagatan, Bantayan ang unang bubukas. Bantayan at Atlantes, ang hilagang susi ng nalubog na kaharian. Una, Bantayan bilang hilagang tarangkahan. Kung babalikan ang mga alamat at sukat ng sinaunang lupain, may mga pahiwatig na ang kabuuan ng Philippine Archipelago ay dating mataas na bahagi ng isang mas malaking kontinente, isang pader at haligi ng nalubog na kaharian na tinatawag nating